marunong kang umutang, dapat marunong ka din magbayad sa utang. That's very basic in law. So, of course, ang good news lang naman, walang makukulong sa utang. So, huwag kayong maniwala kung sabihin kayo, idemanda kita, hindi ka nagbayad sa utang mo. Don't worry, kung idemanda ka, sagutin mo lang yan, walang makukulong sa utang. But you will be liable for civil penalties, you will be liable for civil interest. But kung kulong, criminal cases, walang makukulong sa utang. Yun ang good news. Why? Because nakalagay po sa ating saligang batas, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin doon, walang makukulong sa utang. Bakit? Based on humanitarian consideration. This is based on history ng Pilipinas in relation sa American constitutional law and also other constitutional law na kinopya ng Pilipinas na basta utang pinag-uusapan, it should be based on humanitarian reason. That's why walang nakukulong sa utang. Ayan, may mga natira tayong Kuya Mark, mga tanong bago po tayo mag-move on sa ating paksa ngayong araw. At number 1 sa mga natirang katanungan mula kay Pipito Comelang, Rudolph. Attorney, paano po kaya reklamo sa may isang taong nangutang sa lending na di ko kilala at ginamit yung pangalan ko? At sa akin po, tawag ng tawag yung lending company. Ang tanong ko po, may kaso po ba yun? Maraming salamat. Don't forget, ano ba yung tinatawag na utang? In English, yung utang, ang tawag doon, loan. Loan or contract of loan or contract of utang, it is personal in nature. Ibig sabihin, ang utang ni Pedro, kay Pedro lang. Ang utang ni Juan, kay Juan lang. Hindi pwede ka maningil sa utang ni Pedro, doon ka maningil kay Juan. Except pag si Juan, naging co-maker, naging guarantor, yun lang may exception. But as a general rule, ang utang ni Pedro, kay Pedro ka lang pwedeng maningil. It means it is personal obligation ni Pedro. It means kung mapatay, for example, namatay si Pedro, quits na ba ang utang? Posibleng quits ang utang. So paano maningil yung creditor? Doon sa kaniyang mga properties, hindi pwedeng singilin ang anak. As what I've said, utang is personal in nature. So doon, paano maningil? Kung namatay na si Pedro, may utang siya. Doon sa kaniyang mga properties, kung may properties man siya, yun lang pwedeng singilin. But as what I've said, ang utang ni Pedro kay Pedro, ang utang ni Juan kay Juan lang. At speaking of utang, Kuya Mark, ang aking pong malapit na kaibigan sa atin, sa Mindanao, nanonood at nananawagan na magbayad na yung mga may utang sa kanya. Si Maria Fe Solapas, nanonood sa ating live stream. Magbayad na kayo yung mga may utang sa kanya. Kuya Mark, may tanong pa dito si Hared Pusakal, kung hindi magbabayad sa loob ng 3 taon ang umutang at ito'y walang kasulatan, pwede pa rin po bang singilin? Pwede namang sumingil, wala nang problema sa utang. Kasi there are 2 kinds of obligation. Pwedeng legal obligation. May tinatawag din tayong moral obligations. So, minsan kasi, pag may mga sulat o minsan may utang na walang written documents, pag written documents, anong proof naman natin na may utang? Kasi before you file a case, one of the requirement in filing a case of utang or in English ang tawag dun, collection of sum of money, kailangan may proof ka muna of the existence of an obligation. Paano may prove yung existence of the obligation kung wala kang papel, wala kang dokumentong ipakita? Alam mo na yung mga nature ng tao, pag walang dokumentong pinakita, makalimutin. Sobrang bait sa umutang, pag singilan na pinag-uusapan, minsan, na-amnesia, na-Alzheimer. Bigla-bigla. Bigla-bigla. That's why, mas maganda, may papel talaga. Yun ang very basic, yun yan. Kung may umutang sa inyo, mas maganda, at least may written documents. Ang purpose ng written documents, in case na maningil kayo, may ebidensya kayo na may utang siya sa'yo. Kasi kung walang ganon, paano kung naka-Alzheimer yun, nakalimutan niya may utang siya? So paano mo singilin siya? Kasi one of the requirement, if you want to file a case of collection of sum of money, is the existence of an obligation. Ayan, si Belmore Miralles, hindi po nagbayad yung nag-utang sa akin, lagpas na 5 taon. Pero nabigay siya ng cheque noon. Nung inideposito ko, talbog, walang pondo. May pananagutan ba sa batas yung nangutang, Kuya Mark? Yes, depende. Yung cheque kasi, it is also considered as a proof of an obligation. Pwede yung cheque, pwede ka mag-file ng kaso for BP22, bounce in check law, or kahit hindi ka mag-file ng BP22, yung cheque is already considered as a contract. So, pwede yun gamitin as an evidence na yung tao may utang sa'yo. So, you can file, pwede ka mag-file ng
Kung depende sa value involved, pag less than 1 million, pwede ka mag-file ng small claim, or kung more than 1 million, civil case for collection of sum of money, or you can file criminal case for BP22. Don't forget, kung mag-file ka ng BP22 or bouncing check law, it's a criminal case, hindi ibig sabihin na na-violate yung nakasaad po sa ating saligang batas na walang nakukulong sa utang. Hindi tayo dito naniningil sa utang sa under BP22. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tao na yan, nag-issue ng cheque, tapos yung cheque talbog. And that is criminal in nature. So, iba yung utang, iba yung nag-issue ka ng talbog na cheque. Alright.